Okay mga kamalts, mga kaibigan, pag-usapan po natin tong very recent break up ng Blacklist MPL team. Okay, so para po sa mga hindi nakakaalam, MPL is yung professional league. Ang pangalan niyan? Mobile Legends Professional League Team, yung pangalan niyan. Eto yan. Now, bago tayo magsimula siguro dito, bibigyan ko lang kayo ng brief background kung ano na nangyayari sa esports dito sa Pilipinas. Ang ML kasi was really really strong between 2019 and 2021. Yan talaga yung peak ng ML eh. Pero after niyan medyo bumagsak na yung ML, 'di ba? So well, kumbaga masasabi natin na nasa bubble lang ML noon and lahat ng streamers noon talagang sumikat at yumaman, 'di ba? Sila Doggy, sila Wrecker, sila Chooks, 'di ba? And then lahat ng tao din napapasok doon. Ultimo si Kaldag Girl. And ang dami nun, ang dami rin mga na mga hindi, alam mo yun, mga naging mid-tier na influencer sila because of the popularity back of ML noon, 'di ba? I'm just giving you this brief context kasi gusto kong malaman nyo how pwede naman kasi sanang i-sustain yan eh. Kaso, hindi ko lang alam sa Mobile Legends and sa Moonton nun kung bakit mas pinili nila na magkaroon ng ganitong format na parang sila-sila lang yung nakikinabang. Sorry kung lalong-lalo na dun sa mga nasa top tier ng ML. Kasi parang sa tingin ko, community-wise, talagang ang makikinabang lang talaga dito yung Moonton. Okay, so una muna, ano ba yung pinakamalaking tournament sa mga liga? Dalawa lang yung pag-uusapan natin dito, Dota at ML kasi hindi ako masyadong familiar sa sa Wild Rift sa LoL. Ang alam ko sa LoL is what was the ano ba yung meron sa LoL? Yung Worlds yata yung pangalan dito. Sa ML naman MPL, okay? Mobile Legends Professional League. Sa Dota naman is the Internationals, okay? In comparison doon sa mga ah, in comparison doon sa mga premyo dito, sobrang laki ng prize pool ng Dota at saka ng LoL kumpara mo sa ML. And in my opinion, in terms of game updates and patch, sobrang nagfo-focus ang Dota at saka ang LoL sa professional scene nila. They are balancing the game in relation doon sa professional league nila, hindi doon sa player base na meron sila. Unlike ang ML na in my opinion ulit kasi nakakapaglaro naman ako ng ML, mas community friendly siya, mas noob friendly siya or yung mga baguhan na papasok sa ML. Yun yung kanyang yun ganon yung balance na ginagawa niya. So, in a sense, kung iisipin mo dito, mas complicated tong dalawang laro na to and ang ML naman not so much. And I mean pambata kasi talaga siya eh. Yun yung goal niya is to be playable even by kids, okay? And there's nothing wrong there. Hindi yun negative points for ML. Now, ang problema lang yung pro scene kasi ng ML is naka-focus lang siya sa MPL, okay? Hindi siya, wala nang ibang mas lalaki pang tournament kumpara sa MPL. That is why the pro scene is very very hard for MPL, for ML kasi ang rinig ko rito actually hindi to rinig kasi confirm ko to. I can confirm dito na yung mga teams na sumasali dito sa liga na to are number one, lahat sila ay may tinatawag na franchise fee. Kumbaga parang PBA ito eh. 'Di ba sa PBA hindi ka pwedeng pumasok basta kung sinong team ka lang. Kailangan magbabayad ka muna ng certain franchise fee bago ka sumali dun sa liga na yon. Ganun ka exclusive ang MPL for people who can well, realistically speaking buy in, okay? So tingnan mo nandito ano ba dito? Yung Aurora, Blacklist, 'di ba mga malalaking sponsors yan, Smart, Infinix, ano ba yan? 'Di ba cellphone yan? Maya. Ano ba yung sa Maya? Ito, TNC, Team Liquid, Smart Omega. So you can see the pattern here. Malalaking brands tong mga to eh. Hindi ka lang pwedeng magpasok na kami magagaling kami.
mythic 1 million yung stars namin. Kailangan muna, dumaan muna kayo sa mga teams na to bago kayo makapasok. Literal na para siyang mas closer siya sa PBA compared mo sa Dota. Na, ngayon sa Dota kasi mga kamatis, mga kaibigan, merong mga invited teams. Yung mga teams na kilala na and sikat na and may napatunayan na sa mundo ng Dota. Pero you can still be in part of the you can still be part of the process of the international if magaling yung team mo. Sasali ka lang dun sa sasali ka lang dun sa tournament bago yung qualifiers, TI qualifiers. And kung pasok ka, edi panalo ka. I think ang sumali sa TI qualifiers na in most recent time, correct me if I'm wrong, is Teen Spirit. Teen Spirit is a team na nanalo ng the international. So, ibig sabihin nun, open for all yung tournament ng Dota, and ang nagfa-fun talaga doon is yung community. Yung community na yung kinikita ng sa compendium, yung kinikita sa pagbili-bili mo ng skins, yung certain amount doon linalagay sa prize pool. And meron din, I think may cap din ang Valve doon. I think they put out $1 million every tournament para i-make cap sila doon or may pagtatalunan agad. Tapos lumolobo na lang ng lumolobo yung prize pool from there. At the peak of Dota, from I think 2018 yon, sobrang laki talaga ng prize pool. Umaabot ng $10 million or more. Okay, I'm just saying all of this, mga kamats, mga kaibigan, to give you a perspective. Ang Mobile Legends kasi, napaka-inclusive nung kanilang tournaments. Okay, so hindi siya conducive for pro teams na mag-succeed. You need to be an individual na magaling para ma-draft ka sa professional league nila. Unlike sa Dota kasi, na it is conducive for professional teams to succeed. 5 kayong magagaling, magsali kayo ng TI qualifier, kung magaling kayo, sisikat kayo. Simple as that. Plain and simple. That is why the game of Dota, and I think LoL has the same process as well, is hyper-focused on creating the game better. Unlike ML, bahala na. Basta okay yung mga batang naglalaro, okay lang. Yung balance namin doesn't really matter. So, ngayon, gumagana lang yan for a certain number of individuals. Ang problema ngayon, nawala na ng pera. Wala nang perang ang ML ngayon. Hindi na siya ganun ka-profitable like nung 2020 to 2021. Diba? Hindi na ganun eh. Tapos na yung ML bubble eh. So, ang nangyari ngayon, ayan na yung mga teams na hindi nakaka-survive or hindi nakakakuha ng sponsorship, naglalaglagan na sila. And yan yung nangyari sa Blacklist, in my opinion. In my opinion, yan yung nangyari sa kanila. Kasi nga, hindi na sila ganun kalakas like before eh. Nag-pick na yung mga players nila, so nag-move on na yung mga tao. Pero ngayon, meron na silang bagong venture. Nawala yung I think wala na rin yung Blacklist Dota and wala na rin yung Blacklist MPL. Pupunta naman sila sa bagong venture ngayon. 'Di ba? Kasi nandito na kasi yung pera. Real talk 'yan. Ang Riot kasi, I know ang Riot is ang parent company niya is ByteDance. Okay? Alam niyo 'yan, TikTok, 'di ba? So, I'm just saying na ang pera ngayon ay nasa Honor of Kings. Believe me when I say it na Honor of Kings talaga ngayon ang willing mag-fund sa mga malalaking tournament, willing silang magkumuha ng malalaking content creator. Nakita nyo naman siguro yan, di ba? I think si Malupiton, meron siyang mga, anong tawag dito, meron siyang mga voice pack dyan sa Honor of Kings. Di ba? And most players as well, most pro players as well are already transferring sa Honor of Kings kasi nga this is the new gold rush. Ang tanong lang hanggang kailan to, we don't know. Siguro it will last longer than ML. Ang problema lang kasi hindi siya, yung adoption niya hindi ganun kalakas, 'di ba? Pati sila Chooks, 'di ba, naglilipatan na rin sa Honor of Kings. Kasi nandito na yung yung at the very least yung pinaka short term na gold rush. Well, ganun talaga. Pera-pera yan end of the day. I mean, kung isa ka namang sikat na influencer or sikat na streamer, you need to pay the bills. And, if Honor of Kings will give you money to pay the bills and more, edi go ka na sa Honor of Kings. Kaso nga lang talaga,
I don't think you can convince someone like Doggy or Wrecker na tumigil sila doon sa streaming gig nila ngayon sa mga sugal na sa mga casino content. Why? Kasi malaki din ang pera doon. Ano bang akala nyo? Passion talaga ang nagpapatakbo sa esports dito sa Pilipinas. Dati yon, ngayon hindi na. Kasi meron na totoong pera eh. Dapat nga, nagganito na lang ako eh. Kaysa Yeah, pero ako, ano ako eh, Dota talaga ako, naglalaro akong Dota. Kahit banu ako sa Dota. I love playing Dota. Kaso walang pera sa Dota. Kaya, for fun ko na lang ginagawa siya. And, yung mga ganito, mas okay pa dito. Kasi pag nagsalita ako, nagbigay ako ng opinion, interesado ako sa opinion ko, babayaran nyo ako. It's the cycle of life. Anyway, mga kamalts, mga kaibigan, any violent reaction, baka may mga mali ako, correct me if I'm wrong lagi. Kaya mga lods.